Nako, heto na po mga karibyo natin. Tumestigo na kay BP Sara. Nako, pinamukha ang kasinungalingan ni Trillanes Luestro Boying BBM Tiklopa. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga. Bago po natin i-play yan mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to, no? Ito pong si Attorney Leveto Baligod. Ayan mga kababayan. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo dito sa sinasabi, no, ni Attorney Baligod, but ako, personally mga kababayan, naniniwala po tayo sa sinasabi niyang ito. Kasi ito na po ang pinaka totoong nangyayari ngayon. Ito po ang sabi niya mga kababayan. Sabi po dito ni Attorney Baligod, sinesweldohan ang mga congressmen para mag-ingay tungkol sa kalaban sa politika at magtrabaho para pagtakpan ang pagnanakaw nila. Correct, palakpakan po natin, no? Ikaw mga kababayan, naniniwala ka ba dito kay Attorney Baligod na pinapasweldo natin? Opo, pinapasweldo natin itong mga congressman para mag-ingay, para pagtakpan ang pagnanakaw o mag-ingay tungkol sa kalaban sa politika at magtrabaho naman para pagtakpan ang pagnanakaw, pagnanakaw nila. Aray ko po. Diba? Totoo. Kasi yun po ang nangyayari ngayon. Ito po mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lynn, well said Attorney Baligod, what you see is what you get. Correct ka. Sabi naman po ni Fe, agree, style yan ngayon kay sila ang yumayaman, ang mga Filipinos kawawa. Sana next election huwag na iboto sila. Know your candidate for 2028, Congress, Senator, up to the local government kapitan din dahil ang korupsyon nasa baba na, pati mga kabataang barangay konsehal. Ayan mga kaubayan. Know your, sabi niya dito know your candidate. Ayan. Okay. Sabi naman po ni Ramos mga kaubayan, what to do? Ganito batas ngayon, lawyer daw sila at Congress sila. So sila batas, wala na tayong magagawa, miracle na lang kung may papansin sa mga yan na ituwid ang ginagawa. Ang sabi po ni Ramos. Ayan. Sabi naman po ni Arvin, pera lang yan, bye. Oo nga. Crocodile Parliament, sabi po ni Junaiden. Ayan mga kaubayan. Sabi naman po dito ni Fredo, isa pa tong organisado. Yung isang organisado may bahong lumalabas, kaya organisado tama nga naman. Alright. Sabi ni Evelyn, totoo yun. Din ang nakikita ng maraming tao, mga congressmen. Napakagaling nila sa nakawan dahil sila din ang tagapagtakip. Correct ka. So yan mga kaubayan, no? Paano natin hindi masasabi yan? No? Kasi tingnan nyo, pagdating po sa kalaban nila sa politika, kahit ano gagawin nila. Makasuhan lang ito, makasuhan ng libel or gaya ni Kiko Barsaga, di ba? Masuspinde, di ba? Yung mga vloggers, makasuhan nila. Pero pagdating po sa flood control scam, sa iturong mga mastermind ng flood control, wala po tayong naririnig masyado, di ba? Alam mo naman, itong mga hinayupak ng mga sangkot sa flood control, hindi po yan hindi po yan magkukusa sa sabihin nila na, ako yun, sasaulin ako, mag-restitute ako ng napakalaking pera. Okay? Hindi po nila gagawin yun, di ba? Kung walang mag-iingay na sila po ay mga sangkot dito. Kahit nga mag-ingay tayo, kahit nga mag-ingay ang buong bansa, hindi pa rin umaamin. Yung pa kayang walang nag-iingay mga kababayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong si Dilima, okay? Sabi po kasi dito ni Dilima, no? Ito po ay mula sa
ang balita ngayon mga kaubayan, no? Dilima maghahain umano ng masusing investigasyon sa pagkasawi ng 19, no? Labing siyam, hinihinalang NPA. Nako, maghahain po tayo ng resolusyon sa Kamara para agarang siyasatin at sagutin ang marami nating tanong na sa insidenteng ito. Nako. Oh. What can you say? Ako, parang speechless ako dito kay Dilima. Teka lang nga. Mapapa-speechless ka talaga kay Dilima. Paruin mo, pagdating sa mga teroristang NPA mga kaubayan, she is very concerned, no? Doon po sa mga addict, they are very concerned. Ano na lang ba? Ano ba talagang gusto nyo? Magkaroon tayo, di ba? Pagdating kay former President Duterte, napakaingay nila kahit pinaguguruguro yung mga addictos. Hindi naman si PRR, no? Sabihin natin dahil sa extrajudicial killing, ganun ang naging reaction ni Dilima. Dahil sa mga addictos, okay? Sa war on illegal drugs. Ngayon naman, ganun din po ang reaction nila pagdating po sa mga terorista. Ano bang gusto nyo? Maging bansa tayo ng mga addictos at mga terorista? Parang ganun pong lumalabas. Diba? Parang ganun pong lumalabas mga kaubayan. Dahil sa mga action nila, diba? Imbis na kumustahin, imbis ka kumustahin yung gobyerno, kumusta ba yung ating kasundaluhan? Mayroon ba sa kanilang nagurgor? Okay ba sila dahil sa insidenteng yan? Wala ba sa kanilang nasugan? Wala ba? Kumustahin nyo naman po yung nag-aalay ng kanilang buhay para sa bayan. Diba? Hindi ito nag-aalay ng buhay para sa iilan lamang. Diba? Napakalaking nito. Question mark yung si Dilima. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. No? Gusto lang natin i-share. No? Sabi po ni Voj Joba, D5, balikan natin ang SAF 44. Naghain din po ba kayo ng investigasyon noon? Correct. Palakpakan po natin to. Yeah. Bakit sa 44 wala kayong ginawa? Diba? Pero dito may gagawin kayo. What is wrong with your brains mga kabayan? Inuuod na bang mga utak ninyo? Hindi. Gusto ko lang malaman kasi para talagang hindi ko alam. Yan ba talaga ang is that the mandate of a congressman to defend the terrorists in PA mga kaubayan? Sabi po dito ni Ranco Flores, Laila Dilima, maliwanag ang ebidensya dahil nandun sila sa sagpan ng bakbakan at ang mga nasawi ay may dalang mga armas at nakikipagbarilan sa mga sundalo. Ayan Bakit pa kasi ang mga matatalinong mga estudyante sa UP ay sumasali pa sa kilusan ng mga NPA? Nasayang lang ang talino nila at maganda sana ang kinabukasan. Correct. Kaya nga dapat wala na talaga no? Wala nang mga makakaliwang makaupo sa Kongreso. Pero hindi nangyayari. Kahit na anong explain natin dito mga kaubayan, ganun at ganun pa rin ang nangyayari. Hay nako. Alright, eto naman sabi po ni Marie Chris. Pero pag mga AFP ang mga ginugurgor, bayani lang. Kasi di makukulong ang mga NPA kasi pag nahuli sila pa ang bibigyan ng panibagong buhay para magbago. Hindi ba apaka-unfair noon? Correct mga kabayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masabi dito kay Dilima na gustong gumawa ng resolusyon para imbestigahan yung 19 na hinihinalang NPA, yung pagkasawi po nila. Alright? Pero dito po sa flood control scandal, wala po tayong narinig kay Dilima na gumagawa siya ng resolusyon, no? Para imbestigahan yung mga crocodiles, mga kababayan. Ay nako, napaka-unfair. Yan ang pinasweldo ng bayan. Kaya sa susunod, wag po tayong magsayang ng tax, no? Kasi sayang na nga pinapasweldo sa kanila, mangungurakot pa. Doble na. Gisadong-gisado na tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan. Alright, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below at eto na nga.
Pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Another accusation. Okay? Yung accusation ni Trillanes. Punta tayo ngayon dyan. Etong bida-bidang si Ang sabi Trillanes. po ni VP Sara, for nearly a decade, talaga naman pong ito na daw yung ipinapalabas po ninyong storya. Mula 2016 hanggang 2026, nothing in his narrative has changed. Ang pinagbago lamang daw po ay yung makinarya dahil kumbaga binaback upan na daw po kayo ng sitting president. Ano po ang komento nyo dito, sir? Alam niyo ko yung kanyang denial is neither here nor there, ano? Kasi general denial yan at wala yung value compared dun sa mga overwhelming evidence na ipakita. Dapat ang pag-refute niya nitong mga ebidensya na naipresenta kahapon ay magpirma siya ng waiver niya at bank waiver niya para sa ganun i-disprove niya na hindi totoo yan. Now, patutunayan Di na gano kayo, parang ang dali ng trabaho nyo. Pinadali niyo yung mga trabaho nyo, di ba? Oh. ko sa inyo that this person is really stupid. You know why? Para daw mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi doon sa mga pinresinta nila. Especially yung pinresinta nito na tumatanggap ang pamilya Duterte, kasama pa nga si Kitty doon, from the drug lord. Alam mo, ang sabi niya, para mapatunayan ni VP Sara, bakit di siya magpirma ng waiver? How stupid is that? Sorry that kind of logic is the most stupid logic ever. Correct, You know correct. why? You have the responsibility to prove your accusation. The benefit of the doubt ay na kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi si VP Sara Duterte magpapatunay na wala siyang kasalanan. Correct, mga kababayan. Kasi nga, yung burden of proof lies to the accuser. Hindi po doon sa inaakusahan. Kung ako inaakusahan, ako pa magpapakita sa'yo ng ebidensya na magdidiin sa akin. For example lang, di ba? Lalo na kung wala, ano pang ipapakita mo? Di ba? Gago. Wala rin palang inuud na rin ng utak nito mga kababayan. Ha? Ang magpapatunay ay kayong nag-aakusa sa kanya. So you don't say, I will sign the waiver. You don't say na, oy VP Sara, mag-sign ka nga ng waiver para mapatunayan mong wala kang kasalanan. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang may bigat na magpatunay na may kasalanan si BP. Hindi yung si BP Sara Duterte patutunayan niyang inosente siya. Dahil nasa sa inyo yung bigat ng pag-aakusa. Nasa sa inyo ang bigat na magpresenta ng ebidensya. Bigyan kita ng example, Trillanes, Bigyan kita ng example. Inakusahan ka nung mga ex-security ni Zaldico. Sabi nila, nakatanggap ka daw. Sabi nila, allegedly, nakatanggap ka daw. Sabi ni mga dating security ni Zaldico ng mali-maletang pera para daw dun sa ICC or something. Sabi nila yon. Okay. Ngayon, sabi mo, hindi totoo yan. That is not true. Sumagot ba yung mga ex-security ni Zaldico o di kaya yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at sinabi niya, if it is not true, can you sign a waiver of your bank account? Hindi, di ba? Hindi nila sinabi yun. Bagkus, anong pinakita nila? Di ba? May mga picture sila, may mga resibo sila, no? Na yun ang ginagawa. Ay, huli ka na, Trillanes. Hindi. You know why? The burden of proof is nasa iyo. Itong sa pag-aakusa kay VP Sara Duterte. Ngayon, yung nag-aakusa naman sa iyo, na binigyan ka daw nila, di umano, allegedly, nasa kanila naman yung burden of proof para patunayan na binigyan kanila. Binigyan kanila. Tama. You understand?
Kaya nga stupid itong suggestion mo. Bakit? Hindi si VP Sara Duterte ang may burden of proof. Ano ibig sabihin ng burden of proof? Yung responsibilidad na magpatunay. Wala doon sa inaakusahan. Kung hindi doon sa nag-aakusa, ikaw yung nag-aakusa. Di ba inakusahan mo doon sa Committee on Justice at sinabi mo, oy, tumatanggap ito, pinangalanan mo pa nga, pati nga si Kitty nandun. Ilang taon pa lang si Kitty nun, batang-bata pa lang siya nung sinabi mong yun, tumatanggap na kaagad. Mula sa mga drug lord, kung sino-sino pinangalanan mo dun. Ang burden of proof nasa iyo. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, ang tagal-tagal na niyan. That's what she meant dun sa sinabi niyang, dekada na yan. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa naglalabas ng ebidensya? Patunay. Hanggang ngayon, wala ka nilalabas na patunay. Gusto mo ako magpatunay? Naging ilongga na si VP Sara Duterte. Kaya ang laking kalokohan Yung SALN, una, hindi naman. Sa ombudsman lang. Pangalawa, yung AMLAC, pinaliwanag ko na rin sa inyo anong dahilan doon sa AMLAC. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun lumobo yun. Pangatlo, itong akusasyon ni Trillanes na tumatanggap daw kung saan-saan. Wala ka naman pinresintang ebidensya. Walang resibo. So lahat yan tatlong olat na naman. Olat. Hindi totoo. Olat lahat yan. Olat na nga kayo kay Madriaga. Olat pa itong tatlong pinresintan ninyong kuno. O ito para mas maunawaan natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang SALN, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Pinalagyan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n? Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o ang Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 6 na cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful Yan. activity. Yan. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat na So yan mga kabayan, share lang po natin to. Ito experience po natin to based on sa kaibigan po natin. Kasi isa po siya dropshipper mga kabayan. So nung una, yung bank account niya, yung bank statement niya mga kabayan, madalang po pumasok yung pera. No? So nung nagnegosyo po siya nung dropshipping, umaabot na po ng millions yung pumapasok sa niya 100,000, 500,000 pumapasok na sa bank account niya. Ngayon, itong bangko, Metrobank nga yata yun sinuspend muna yung niya, pinatawag siya mga bakit daw suspicious yung niya, yung bangko niya. Dahil nga nagnegosyo na siya mga kabayan. Online, di ba? Napaipaliwanag niya doon ng maayos na ganito. Dito po yan nanggagaling sa sa online store. Okay? Meron ganyan di ba? Di na-solve. So ganun siguro din itong kay BP Sara. What I'm trying to point out doon sa suspicious transaction na sinasabi nila. Baka hindi lang nila maintindihan kung anong transaction yan, mga kaubayan, di ba? Yung pala, 18 years. 18 years of total transaction of VP Sara Duterte and her husband. Yung tinatawag na 6 billion. Imagine niyo yun, 18 years in public service and yung person na kaasawa niya ay isang abogado, may law firm.
So ay mga kabayan, 16 years mga karibin natin, no? Question po nila. Okay, yung kay BP Sara at sa asawa niya. Pero itong mga hinayupak na mga congressman na parang akala mo kahapon lang nanalo tapos ngayon mga kabayan para ng mga hari at rena, ha? Sa kanilang mga nasasakupan dahil sa sobrang kayamanan. Hindi nila yun makita, no? Na parang instant billionaire, instant millionaire, di ba? Ang mga hinayupak. Pero continue pa rin sila, di ba? Wala silang naririnig, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Ganun po kabalahura ang administrasyong ito, mga karabin natin. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.